ganti. Datapwat, ikay pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng iyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Amen. Tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa langit, Panginoong Jesus, Panginoong Diyos. Ama, i-guide mo po ako, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu, O Lord God. Nawa maibahagi ko po ito um, ng may pagmamahal sa kapwa ko po, Ama. Nawa maunawaan po nila ito, O Lord God. At patuloy mo po ako, Ama, na pagkalooban ng knowledge, wisdom, and understanding, O Lord God. At gayon din po sa mga makikinig po, Panginoon, sa mensaheng ito, Ama. I-guide mo po ako, Panginoon. Ako po ay talagang sobrang kabado po, Ama. Tulungan mo po ako, Panginoon, at nawa, Ama, ang aking nawa hindi pa po maghanap ng kape yung mga amo ko po, Panginoon. At i-guide mo po ako, Ama. Nawa, maipabahagi ko po ito ng tama, Panginoon. At maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ito po ang aking samot-saring dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo, na aming Panginoong Diyos. Amen and amen. Yes, Lord God, hallelujah. Dito na po tayo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay about sa panalangin. Ang panalangin na nakalulugod sa Diyos. A prayer that can please God. No, ito yung kung paano nga ba tayo mananalangin. Yung panalangin na nakakalugod sa ating Panginoong Diyos, no? Kaya ang panalangin mas higit na mabuti na walang salita ngunit may puso. Itong panalangin natin kailangan nasa puso. Isa sa puso natin kaysa yung nagsasalita tayo ngunit wala naman doon yung puso natin, lalo na yung iniisip natin. Kaya mas mahalaga yung panalangin natin na nakatuon sa ating Panginoong Diyos, di ba ba? Kaya kailangan po talaga yun na nakasentro, yung iniisip natin, yung panalangin natin. Kasi kadalasan kasi kapag nanalangin tayo, yung isip natin talaga maraming pumapasok eh. Maraming pumapasok doon. Kaya iniisip natin, si Satanas na naman yung nagano dito. Ang daming nilalagay sa isip ko. Wag po natin palaging si Satanas yung sisihin natin, no? Kasi baka kapag pumanta yung si Satanas, no, sasabihin niya, palagi na lang ako yung sinisisi, no? Yung may kanta no na, ako'y nasisisi. Ako'y laging may kasalanan. Ganun talaga yung ano, kapag kumakanta na talaga si Satanas, talagang ganun talaga mangyari, no? Kaya hindi natin kailangan talaga si Satanas yung sisihin natin. Yung sarili natin sisihin, dapat nakafocus talaga tayo minsan. Minsan ganun din ako talaga magdasal na nawawala ako sa focus. Kailangan focus talaga. Kasi malaki yung diferensya ng pagdadasal natin. Yung diferensya sa nagdadasal, sa pananalita lamang at yung tunay na nagdadasal. Iba kasi malaki kasi yung diferensya nun. Yung nagdadasal talaga tayo na puro salita lang, nawala sa isip, nawala sa puso. Magkaiba kasi kasi kapag nasa isip natin, kapag nasa puso din, puso at isip, nakatuon sa Diyos, ang bigat nun, naiiyak ka. As in, naiiyak kasi nakatuon sa ating Panginoong Diyos yung ating panalangin. At hindi sa iniisip natin, at hindi yun sa mga problema na ating iniisip, at hindi yung kahit anong bagay na iniisip natin. Kaya yung una nating dito,
paano nga ba talaga, ang panalangin na nakakalugod sa Diyos? Una ay, para kanino ba ang panalangin? Para kanino nga ba ang panalangin? Ito yung letter A, hindi para sa mata ng tao. Hindi para sa mata ng tao yung panalangin natin. Babasahin natin dito sa Matthew 6 verse 5. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya ito yung ano na, kasi yung mga tao, kasi yung mga Fariseo kasi noon, mahilig yan sila na manalangin na nakikita yung mga tao, nakikita sila ng mga tao. Kaya hindi dapat ganito kasi yung mga taong ganito mapagkunwari. Mapagkunwari, kumbaga, uy, may nakakita, manalangin ako. Kaya hindi po talaga kailangan na um, hindi po talaga yun nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. Kapag ka ganun yung iniisip natin, o manalangin ako, babaan ko kasi maraming nakakita. Hindi ganun kasi talagang napakahirap nun. Lalo na kapag ah, alam natin na ganitong lalo na tayo ngayon mga Kristiyano na alam na natin talaga yung mali at tama. Yung ganitong tao kasi mapagkunwari, kumbaga impostora, kumbaga yung mga um, tawag nun yung mga tao nga mga artistahin, magaling mag-acting gano'n. Kaya talagang ingat po tayo sa ating panalangin na huwag natin tularan yung mga ganitong ugali sa pananalangin. Lalo na kapagka ano, kasi andun kasi yung pride, yung pride na kailangan ko 'to ipakita sa ibang tao para makita naman nila na ako'y mabait, para makita naman nila na ako'y mapanalanginin, 'di ba? Kaya hindi dapat gano'n mga kapatid 'no. Kaya pinapaalala sa Diyos sa ating Panginoong Diyos yung ganitong bagay na huwag natin tularan yung mga taong ganito. Kaya kailangan nating yung mga tao kasing ganito, naka-focus sila sa kanilang sarili, hindi sa Diyos. Naka-focus sila sa kanilang sarili na sila dapat yung maluluwalhati, sila dapat yung mapapurihan, hindi ba? Kaya instead na yung Panginoong Diyos natin yung mailuluwalhati, kumbaga. Ating basahin dito sa atras tayo sa Matthew 5 verse 20. Sinabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ito yung sabi ng ating Panginoong Diyos na huwag nating tularan yung yung mga Fariseo na ganito yung ginagawa nila na sumusunod ay yung pinapakita nila na sinasabi dito sinasabi, 'di ba ang sabi ng Diyos, sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Kaya hindi natin dapat natularan yung mga Fariseo kasi mapagkunwari nga sila. Alam nila yung salita ng Diyos pero hindi nila ginagawa ng yung puso nila kasi madumi. Yung puso nila ay hindi talaga pure, no, na andun pa rin yung matigas yung puso nila, matigas pa rin yung ulo nila. Pero andun although pinakita nila sa kapwa natin sa mga ibang tao na mabait sila, ganon, sumusunod sila sa kautusan ng Diyos, pero andun po talaga na pinapakita nila na kailangan na sila yung dapat papupurihan. Kaya ang panalangin ay may konsentrasyon po talaga. Yung panalangin natin ay dapat may konsentrasyon. Kagaya dito sa sinasabi dito sa Lucas, yung dalawang yung maniningil,
May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Fariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil na buwis na to. Ay, tinuturo pa niya. Kaya hindi tayo dapat ganito na kailangan kumbaga ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. Hindi dapat natin to ginagawa. Kumbaga pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na hindi dapat na kinukumpara yung sarili natin sa kapwa natin. Kasi hindi po dapat yung ganun yung ginagawa natin. Bilang mga anak ng Diyos, bilang tagasunod ng Diyos, andun yung pagkakaroon natin ng pagpapakumbaba, kumbaga, na hindi mapagmamataas. Kasi dito talagang kinukumpara niya yung sarili niya doon sa maniningil at saka sa sarili niya. Alam naman ng Diyos yung buhay natin eh. Alam naman ng Diyos kung ano yung pagkatao natin. Kaya hindi na natin dapat yung sabihin. Kumbaga, kung tayo manalangin, kailangan magpapakumbaba. Kaya 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Useless pa rin yung kapag ganito. Useless po yung ganito na kahit man na sinusunod niya yung mga utos, yung pag-aayuno, nag-aayuno siya palagi. Andun yung nagbibigay siya nagbibigay siya ng 10 bahagi sa lahat ng kanyang kinikita, pero useless pa rin kasi hindi siya sumusunod. Andun pa rin yung pagkukumpara niya sa kapwa natin. Andun pa rin yung pagkukunwari niya na kumbaga para lang makita ng ibang tao na siya'y mabait. Pero ang Diyos ay kilala siya kung ano yung ugali niya. Kaya dapat tayo ay maging magkaroon tayo ng self-check sa sarili natin na huwag tayo maging ganito, na maging katulad nitong Pariseo na to na mapagkunwari, kinukumpara niya yung sarili niya sa ibang tao at sa sarili natin. Kaya kailangan talaga na ganun yung gagawin natin. Kaya dito sa samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang nakatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing tinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa, ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya yung itong taong ito, maniningil ng buwis, siya yung kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos na kahit siya'y makasalanan, kahit marami siyang nagawang kasalanan, andun yung pagpapakumbaba niya. Andun yung talagang nagkakaroon siya ng guilt sa kanyang sarili na, Lord, ako po ay makasalanan. Ako po, patawarin mo po ako. Patuloy po ako magpapakumbaba. Andun po talaga yung ano niya na instead na ganun po yung gagayahin niya yung Pariseo, pero hindi niya ginaya kasi nga nagkaroon nga siya ng guilt. May guilt niya siya. Hindi siya ganun na klaseng tao. Nawa ganito tayo, tularan natin yung taong ito na kahit na tayo'y makasalanan, andun pa rin yung pagpapakumbaba natin, na kahit na makagawa tayo ng kasalanan ngayon kasi hindi tayo perfecto, di ba? Kaya andun pa rin pagpapakumbaba tayo. Patuloy pa rin tayo nahihingi ng patawad sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang sabi nga dito, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen. Kaya palaging purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Palagi tayong magpapakumbaba. At ang pangalawa naman ay ang tamang tuunan ng panalangin ay sa Diyos.
Ang tuunan natin ng panalangin ay para sa Diyos. Ito ay nasa Matthew 6, basahin natin Matthew 6 verse 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama nakakita ng ginagawa mo sa lihim ay ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ang ano bang utos ng ating Panginoong Diyos? Tayo daw ay punta sa ating silid at doon kakausapin natin siya ng lihim ng patago na kailangan natin na kailangan tayo makipag-usap sa ating Panginoong Diyos ng palihim para tayo ay magkakaroon ng konsentrasyon na tayo lang na palaging ang ating ama lamang yung kinakausap natin. Kasi ako, kapag wala tayong konsentrasyon, halimbawa yung partner ko, o kinakausap ko ngayon, iba yung kinakausap niya lalo na kapag long distance ang ano kami, 'no? Kaya andun talaga na nagsiselos ako, "Bakit gano'n? Yung sila sila palagi mo nakakausap, nakikita, ako samantalang ako, um, andun pa yung isip mo nakatuon sa iba kaysa sa akin." 'No, kaya nandun talaga dapat si Lord ganito kasi si Lord, talagang mapanibughuing Diyos kaya hindi lamang tayo yung selosa at seloso. Kaya ang ating Panginoong Diyos ay seloso din. Kaya kailangan natin ng konsentrasyon, 'no? Kinakailangan natin kapag tayo manalangin ay magkakaroon tayo ng konsentrasyon, pagpakumbaba at pagpupursige na mag-focus sa ating panalangin na makipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Kaya kailangan natin i-self-check yung ating sarili. Ito ba yung panalangin ko, may bigat ba, may dating ba? Nagkakaroon ba ng ano, kasi minsan kapagka hindi naka-focus yung panalangin ko, nawawala ako, nawawala. Kumbaga, ano ba yung panalangin ko kanina, napagano'n ako, eh. Kaya hindi talaga naka-focus kasi nga yung isip ko nandun sa kabila, yung isip ko pero gusto ko manalangin yung bibig ko naka-ano na, um, ang dami ng binibigkas pero wala sa isip kaya andun talaga. Kaya kailangan pinapaalala lang sa ating Panginoong Diyos na tayo'y mag-focus sa ating panalangin kasi ang ating Panginoong Diyos ay mapanibughuing Diyos. At ito po yung ano, dito sa Juan, um, kasi kapag kasi ano, ang ating Panginoong Diyos kasi kahit na halimbawa tayo ay kasi yung panalangin kasi natin, dito tayo nakikilala ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo nananalangin, nalalaman niya ng ating Panginoong Diyos, nakikilala niya tayo. Kagaya dito kay Juan, Juan chapter 1 verse 48 na si ano, Nathaniel. Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakikilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." So, ibig sabihin nito ng puno ng igos, ito yung nagpe-prayer po ito, nagme-meditate, nagde-devotion. Kaya doon tayo nakikilala ng ating Panginoong Diyos. Nakikilala niya tayo na bilang kanyang anak, na bilang kanyang lingkod, na nananalangin na tayo, eh. Kaya nga araw-araw tayo nanalangin para unti-unti din natin siya nakikilala at tayo din nakikilala din niya tayo na, itong anak ko na 'to, andun na yung desire niya na kilalanin ako, 'di ba? Andun. Kaya nga tayo nandito kasi nga nanalangin na tayo. Kumbaga parang hindi tayo, magkadugo, pero sa tagal na natin araw-araw tayong nagkikita, na unti-unti ko rin kayo nakikilala bawat isa sa inyo. Kaya, ano yung buhay niyo, kung ano yung pinapanalangin niyo, kung ano yung, um, nararanasan niyo, nakikilala ko kayo. Kaya andun. Kaya araw-araw dapat tayo manalangin para araw-araw din natin makikilala ang ating Panginoong Diyos. Doon niya tayo binabago sa pananalangin, hindi po ba? Kaya dito din po kay Saul at saka si Pablo. Si Saul at saka si Pablo, 'di ba, na yung time na nanalangin si Saul, ngayon, ito sa Gawa 9 verse 10, "Ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nangangalang Ananias at sinabi sa kanya, 'Panginoon, sa
At sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangipain, Ananias, at sinabi niya, narito po ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa langsangan na tinatawag na matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nangangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya ay nananalangin. O di po ba? Kaya alam ng Diyos, nakikilala niya yung mga anak niya na nanalangin at tinatawag siya. Kaya doon tayo nakikilala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga, kaya kapag araw-araw tayo nanalangin, nakikilala natin ang ating Panginoong Diyos. Nakikilala niya tayo kung sino tayo. Hindi po ba? Kaya andun po talaga na kaya nga si Ananias ayaw niya talaga kasi nga takot siya baka siya daw papatayin ni Saulo. Pero ang sabi ng Diyos, siya ay anak na din niya. Kaya andun talaga, praise God talaga na yung tao talaga nababago sa pagitan ng pananalangin. 1:48 malapit na. Thank you Lord, malapit na po. At ang pangalawa nating yung about kung paano pangalawa natin ay ang laman ng pananalangin. Ang laman ng ating pananalangin. Asan na? Hallelujah Lord. Ito. Laman ng ating pananalangin, ito ay dito natin matatagpuan. Ito yung yung letter A, maling laman o walang kabuluhang paulit-ulit. Ito yung paulit-ulit na pananalangin na ayaw ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga ito yung ritual prayers, yung mga meaningless repetition, paulit-ulit na wala namang katuturan, o yung lalo na po yung gusto mo na makikita ka ng ibang tao. Ayaw po ng Panginoong Diyos yung ganung yung panalangin. At dito babasahin natin sa Matthew 6:7, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Kaya ito yung ayaw talaga ng ating Panginoong Diyos, yung paulit-ulit, yung mahaba nga, tapos paulit-ulit naman. Ano ba yung mangyayari doon? Ayun na at kumbaga tayo yung partner natin na paulit-ulit na lang niya sinasabi, may babae ka, may lalaki ka. Hindi ba sasakit yung ulo mo doon? Sasakit yung ulo mo. Siyempre masasaktan kasi paulit-ulit na araw-araw na lang ganun. Hindi po ba? Self-check po tayo mga kapatid, sa ating mga pananalangin. Kaya bago tayo manalangin, kailangan tayo muna magbasa ng Bible para doon natin maano kung ano yung dapat nating ipapanalangin, hindi po ba? Kaya andun po talaga. Kaya bago tayo manalangin, kailangan natin na kailangan na hindi yung paulit-ulit na parang ritual na lang, pagagaya ng ginagawa natin noon na tayo ay isang mga Katoliko pa po talaga na paulit-ulit, Aba Maria, na puno ka ng grasya, gano'n. Kaya andun po talaga na, Amen. Ganun din talaga yung noon na talagang natatawa na lang ako kasi maalala ko po talaga yung namin talaga na ng lola ko na paulit-ulit yung panalangin namin, gano'n po talaga. At mali po talaga yung gano'n, yung paulit-ulit na lang. Ayaw ni Lord yung gano'n. Kasi walang kabuluhan. Akala nga hindi pala pinapakinggan ni Lord yung panalangin natin. Di bale na yung panalangin natin maiksi, no? Kasi at least yung maiksi na yon may dating, nasa puso, nasa isip, nakakonsentrate sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga, kapag concentrate tayo, andun po yung naiiyak tayo. Kumbaga, ayaw kasi ni Lord, kasi tayo, tsaka lang tayo, napapansin ko kasi kapag mabigat yung pananalangin natin, kapag may nagkakasakit sa mga mahal natin sa buhay, may problema tayo, hindi po ba? Doon kasi napapansin ko yun eh. Hindi pala dapat gano'n. Kaya dapat pala kapag tayo'y gusto natin makipag-usap sa ating Panginoong Diyos,
naka-focus po talaga. Kahit man maraming papasok sa isip natin, i-concentrate yan, i-concentrate. Darating po tayo na matatapos din yung panalangin natin, na kausap natin ang ating Papa. Tsaka na natin isipin yan, no? Kapag matapos na. Kaya andun po talaga, Lord, kung ano man po itong iniisip ko ngayon, tanggalin mo po ito, Ama, para makakapag-concentrate ako, makipag-usap sa'yo. Ganun ako kapag kasi talaga maraming minsan sinisisi ko na lang talaga si Satanas, sabi, kumakanta lang talaga, no? Ako'y sinisisi, ako'y laging may kasalanan, gano'n. Kakanta talaga si Satanas kapag gano'n, no? At yung pangalawa ay ang tamang panalangin. O tamang panalangin. Ito yung tamang paraan ng panalangin. Kaya ito yung dito sa Matthew 6. Ano ba yung tamang panalangin sa Matthew 6? Matthew 6 verse 8. Huwag ninyo silang tuturo at tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang iyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Amen. Lord, kaya nga bago pa tayong manalangin, alam na po ni Lord yung laman ng ating iniisip, kung ano yung laman ng ating puso na gusto nating ipapalangin. Kaya andun talaga na hindi dapat na habaan pa, no? At least kahit man mahaba, at least andun nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Hindi yung nasa bibig lang, wala sa isip, wala sa puso. Yung bibig na lang talaga putak ng putak. Mahirap po 'yun. Hindi po talaga tayo papakinggan ng ating Panginoong Diyos. Kaya minsan hindi 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 natutupad yung ating pananalangin sa ating Panginoong Diyos kasi nga mali, mali yung ginagawa natin, mali yung pananalangin natin. Instead na yung pagpapala ay maibigay ni Lord ngayon, ay hindi na nangyari. Kasi nga ganun yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ba? Kaya self-check po tayo. Self-check po tayo mga kapatid. Kasi ako, to be honest, na ganun din po ako talaga. Nawawala ako sa konsentrasyon. Hindi pala ako nakafocus sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung kailangan nating gawin ay magkaroon tayo ng oras at panahon para sa ating pananalangin, para makipag-usap tayo sa ating Panginoong Diyos at manalangin tayo ng taimtim at galing sa puso. At isa-isip at isa sa puso tuwing tayo ay mananalangin. Kaya isa-isip at isa sa puso natin yung ating mga panalangin, mga kapatid, kasi ito po ay importante para makilala natin ang ating Panginoong Diyos, para makilala din niya tayo na bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga servant. Kahit na dati hindi pa ako tunay nakakilala ng ating Panginoong Diyos. Ba't nga ba nakilala ko ang ating Panginoong Diyos? Dahil nanalangin din po ako. Araw-araw din po ako nanalangin. Yun nga po. Wala pa po talaga yung tunay ko na relasyon sa Kanya. Andun, unti-unti niya akong binago. Lord, baguhin mo po ako, baguhin mo po ako. Alam mo, nagkakatotoo yun. Kaya heto ko ngayon, nakikilala ko kayo, nakakasama ko kayo. Kaya nagpapasalamat ako ng sobra sa Diyos dahil sa panalangin na yun, nagbago ako. Maraming salamat po at tayo po. Dito na po yung last. At maraming salamat po sa lahat na dahil sa salita na ito ay pinagkaloob ni Lord kung paano tayo manalangin, kung paano yung dapat nating gawin sa tuwing kakausapin natin ang ating Panginoong Diyos. Kayo po, manalangin naman, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God, amang banal na nasa langit. Panginoong Jesus, Panginoong Diyos. Ama, maraming salamat po sa araw na ito dahil ginagabayan mo po ako, Ama. At yan din po ang mga nakikinig po rito, Panginoon, nawa po ay naintindihan po nila um, yung sinasabi ko po, Ama. At kahit ako kabado po, Ama, alam ko po na nariyan ka po parati, Ama. Maraming salamat po sa turo na ito, Panginoon, na tinuturuan mo po kami, Ama, kung paano po manalangin ng tama, kung paano po kami magkakaroon ng tunay na connection sa iyo, Ama, na kung paano ka po namin kikilalanin, O Lord God. Maraming salamat po, Ama, sa lahat-lahat. Nawa po, Ama, sa lahat po ng iyong mga salita, ay patuloy mo po kaming hubugin, Ama.
Patuloy mo po kaming turuan, O Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, na kahit ito po ay nakakasakit sa amin, pero alam po namin, Ama, ito po ay ikakalago po namin, Panginoon, at hindi lamang, Ama, lumago, bagkus ay magbubunga pa po kami, Panginoon. Maraming maraming salamat sa iyo, Lord God, sa iyong kabutihan, Ama. Gina-guide mo po kami, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Ama, sa lahat-lahat. Ito po ang aking samot-saring dalangin sa matamis na pangalan ni Hesukristo na aming Panginoong Diyos. Amen and amen. Maraming salamat po. Magtrabaho na po ako. Amen. Pagpalain ka, Sister Virgin. Ba yung kaba mo, na-overcome mo sa tulong ng Panginoon Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen. Purihin ng Panginoon Diyos.